Okay, mainit na balita ngayon mga kabunyog, ah, itong tungkol po sa desisyon na ngayon ng ombudsman. Nagdesisyon na po ng ombudsman na mayroong probable cause para sampahan ng mga kaso itong si Lau at saka si Doke. Ayan, yung nasa kaliwa, yung kalbo, yan si Lau. Yung nasa kanan si Doke. Ano po ba ang kaso nila? Ito po'y kaugnay noong panahon ng COVID. Hindi po ba nung panahon ni COVID, panahon ng COVID, panahon ni Duterte, grabe, bilyon, hindi lang po 5, 10, 41 billion pesos po ang involved ditong pera. Ha? At ang sangkot dito, actually maraming nasangkot dyan. Actually mula kay Duterte yan eh. Siyempre, sino bang mangyayari ba yung lahat ng yan? 41 billion pesos ang involved na pera dyan. Tapos hindi alam ni Duterte yan, sos. Kaya nga, kakasuhan na si Nalaw at Doke, pero bakit si Duterte? Wala. Dapat pati si Duterte. O di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ano ba kasing nangyari diyan? Alam naman natin na nung panahon ng COVID, nangutang si Duterte, ginamit niyang justification o rason yung COVID. Kahit sa Kongreso, yung budget ng bansa noong taong 2020, 2021, noong panahon ng kasagsagan ng COVID, ang malaking bahagi ng budget ay sa COVID, paglaban sa COVID. Tama lang ba yun? Pa naman po, kasi emergency yung COVID. Kailangan talagang maglaan ng malaking budget sa COVID. Kung pwedeng mangutang kung kapos ang budget. Alang po yun. Pero ang nangyari nga lang kasi dyan, syempre maraming kontrata kaugnay sa COVID. Yung pag-supply ng mga medical kits, yung mga supply ng mga PPEs, yung personal protective equipments, PPEs, yung mga anti-kit, yung mga anti-COVID kits, marami, yung mga gamot, vaccines. So napakarami ng ipoprocure o bibilihin ng panahon na yan. Napakarami ng bibilihin ng panahon na yan ng gobyerno. So nag-allocate ang gobyerno ng napakalaking budget. Ang inallocate ng gobyerno na nai-involve dito sa kasong ito ay 41 billion. Ngayon, paano nagkaroon ng kaso? Ay hindi po ba, halimbawa bibili ng mga COVID kits, bibili ng mga PPEs, bibili ng mga gamot, bibili ng mga vaccines, sinong bibili nun? Siyempre, Department of Health. Kasi yan yung ahensya na expertise nila yan eh. So yung Department of Health, inallocate ng malaking pondo galing sa COVID ng Kongreso. Ngayon, inallocate diyan sa Department of Health. Malaking budget. Kahit ang DepEd, binigyan din ng malaking budget sa COVID. Para saan yon? Pambili ng mga laptops. Ngayon, anong ginawa? Anong naging modus nung panahon ni Duterte? Ang modus nung panahon ni Duterte, sa halip na yung departamento ang mag-procure o bumili, kasi ang bawat department, bawat opisina ng gobyerno, mayroon niyang Bids and Awards Committee. Halimbawa ang Department of Health, kung bibili ng mga gamot, bibili ng mga medical supplies, ang Department of Health, mayroon niyang sariling Bids and Awards Committee. Ganun din ang DepEd, may sarili yung Bids and Awards Committee. Kaya lang, anong ginawa? Dapat yung Bids and Awards Committee, dadaan yan sa procurement process, yung ating procurement law, maghahanap ng mga bidders. Maghahanap ng mga bidders. Pababaan yan ngayon ng bid. Pababaan ng bid. Ngayon, ang nangyari dito, anong ginawa? Anong ginawa nung panahon ni Duterte? Ang ginawa nung panahon ni Duterte, yung pondo para sa DOH, pambili ng mga PPEs, personal protective equipments, pambili ng mga ng anti-COVID kits, pambili ng kung ano-ano pang gamit may kaugnayan sa COVID, pagsugpo sa COVID, sa halip na yung DOH yung magbid nun sa pamamagitan ng Bids and Awards Committee, i-transfer yung pera sa DBM, Department of Budget and Management, PS. Ang PS po o procurement service ng DBM, isa siyang division, isa siyang bahagi ng DBM. Yan yung mga bumibili ng mga bagay na kailangan ng mga ahensya ng gobyerno para siyempre, pag ang DBM ang bumili ng mga supplies na yan, mas makakatipid kasi bulto. Yan yung function o gamit ng DBMPS, Department of Budget and Management Procurement Service. Kasi halimbawa, ang mga coupon band, ang mga folders, ang mga ballpen, papel,
Yung lahat ng ahensya ng gobyerno o departamento gumagamit niyan. So, ang tawag doon, common use supplies. Common use supplies. So, yung mga departamento ng gobyerno, huwag nang bumili niyan. Kumuha na lang ng supply sa DBM. At ang DBM ang magbibili niyan para makatipid. Bulto. Ang tawag doon sa opisina ng DBM na bumibili niyan, DBMPS. Department of Budget and Management, Procurement Service. Pero yung DBMPS na yan, common use supplies lang halos ang binibili niyan. Ngayon, panahon ni Duterte na iba. Yung pera ng DOH na inallocate ng Kongreso, napakalaking pundo niyan, itransfer nila Duque mula DOH papunta ng DBMPS. At ang hepe ng Department of Budget and Management Procurement Service, itong si Christopher Lau, yung kalbo na yan. Ngayon, sino ba yang si Christopher Lau? Taga Davao yan, abogado na taga Davao, kabrad ni Duterte, tao ni Bongo. Nang si Bongo ay nasa Presidential Management Staff, dinala yan ni Bongo doon. Nang si Bongo ay magkakandidatong senador, napunta na yan sa DBMPS. Nang naging DBMPS yan, parang may plano. Anong ginawa? Yung mga pondo ng ahensya ng gobyerno nung panahon ng COVID, sa halip na yung DOH ang bumili ng mga medical supplies, iba pang kagamitan kaugnayan sa COVID, inilip ni Duque yung pondo, magkano? 41 billion. Imagine niyo, transfer ni Duque yung 41 billion papunta kay Lau sa DBMPS. Malamang, kaninong instruction yon? Tingin nyo, kanino kayang instruction yon? Kaninong instruction yun? Didesisyon na lang ba ni Duque na yung 41 billion galing sa DOH, pambili ng mga PPEs at saka mga gamit na may kaugnayan sa kampanya kontra COVID? Didesisyon na lang ba ni Duque na yung 41 billion ay i-transfer sa DBMPS? Ang DBMPS ba itong silaw? Papanggapin niya lang ba yan? Mabibigla siya. Ang laki naman yan. Hindi namin linya yan. Ang bibilihin lang namin mga coupon band, mga folders, mga ballpen, yung common use supplies, ordinary supplies ng mga gobyerno, ng opisina ng gobyerno. Pero yan, hindi. Wala na yan. Ang laki na yan. Wala na yan sa mandate namin, 41 billion. Gayon din po ang nangyari sa DepEd. Naaalala nyo yung mga laptops? Dapat Bids and Awards Committee ng DepEd ang nag-process ng procurement o pagbili. Ang ginawa ng DepEd, transfer yung bilyon na pundo rin sa PSDBM. Yung procurement service ng DBM ni Lau. Kaya ang daming pundong hinawakan itong si Lau eh. Lahat transfer ha. Ang modus parang common ha, parang pareho. Inallocate ng gobyerno, ng Kongreso ng malaking budget ang ahensya, halimbawa DOH, para ito yung bumili ng mga supplies kaugnay sa COVID. Ang ginawa ng DOH, transfer yung malaking pondo, 41 billion, papunta sa PSDBM. At ang PSDBM ngayon ang naghanap ng supplier. Sinong magsusupply? Kanino ini-award ng PSDBM? Sa Pharmally. Isang hindi kilala, isang bagong buo, maliit lang na kumpanya, walang masyadong capitalization. Sino ang nasa likod niyan? Si Michael Yang, na konektado kay Duterte. So alam na natin yung buong modus eh. Alam na natin yung buong modus. Ha? Kaya nga, nag-imbestiga ang Senado tungkol dyan, panahon nila Richard Gordon, at ang findings talaga, grabe ang korupsyon na nangyari dyan. Graft. Kaya lang, ang nangyari sa mga senador, nang ginawa na yung report, yung draft report ni Gordon, kasama si Duterte sa dapat kasuhan. After sana ng immunity ni Duterte, pagkatapos ng termino niya, pwede na siyang kasuhan. Kaya lang, yung mga senador na maka-Duterte, marami yan, may mga nakaupo pa ngayong mga senador dyan, mga tao ni Duterte yan, hindi sila pumirma. Kaya hindi nasama si Duterte sa nirekomendahan na kakasuhan. So ngayon, kakasuhan na itong sila Lau at saka sila Duque ng graft. Iba pang mga kaso, grave misconduct, iba pa. Inanunsyo na yan kahapon. Pero ang problema dito mga kabunyog, bakit wala si Duterte? Dapat kasama si Duterte. Siya ang mastermind niyan. Mangyayari ba ang lahat niyan nang wala si Duterte? Sus naman. O ito, panuorin nyo yung balita mga kabunyog para mas maunawaan natin. The Office of the Ombudsman recommends filing a graft case against former Health Secretary Francisco Duque III and former Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. The indictment stems from the allegedly irregular transfer of 41 billion pesos from the Health Department to the Budget Department's Procurement Service to purchase COVID-19 supplies. The Ombudsman also finds Duque and Lau guilty of grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service.
Investigations revealed that at the height of the pandemic, the Duterte administration awarded a number of multi-billion peso supply contracts to a small, inexperienced company called Pharmally. The contracts were found to be anomalous. The ombudsman earlier dismissed Duque and Lau from service and forfeited all their retirement benefits. It also permanently disqualified them from public office. Okay. So napanood nyo mga kabunyog, mga kababayan. Ano? Anong masasabi nyo? Live po ito mga kabunyog. Anong masasabi nyo? Siya nga pala, bago tayo magpatuloy, pakilala ko sa inyo ang bagong teaser ng Bunyog. Nagpapakilala na po tayo ang Bunyog kasi lalaban tayo uli sa party list sa 2025, sa May. Ako po ang first nominee. Sa tingin niyo po ba si Atty. Ricky Tumutorgo, na mas kilala niyo sa Enzo Recto, ay magandang nasa Kongreso, sa Kamara? Kung naniniwala po kayo dyan, sa susunod po, suportahan nyo na ang Bunyog sa party list. Pag nanalo po ang Bunyog, ko po ang first nominee, uupo po tayo sa Kamara. At hindi ko po kayo bibiguin. Kahit naman po tayo nasa Kamara na, doon po, ipaglalaban pa rin natin ang katotohanan at ipaglalaban natin ang bayan. At pagkagaling sa Kamara, tayo po ituloy pa rin sa pagbablog. Asahan nyo po yan. Mas maganda ang vlogging ko niyan, ang mga talakayan ko, kasi nandun mismo ako sa Kamara. May personal knowledge ako ng mga kaganapan doon. At maipapaabot ko sa inyo kung anong mga nangyayari. Okay? Ang kailangan lang nating boto, mga 300,000. Pero kung ikakampanyo nyo pa ang Bunyog, makakuha tayo ng 900,000 votes, mga 3 po ang makakaupong kongresista ng Bunyog. Matutulad po tayo sa Makabayan Black. Ang Makabayan Black, 3 rin. Si Raul Manuel, si Franz Castro at si Arlene Brosas. So kung 900,000 ang boto natin, matatlo ang mas maganda, may kasama ako, may kakampi ako sa Bunyog. Pero anuman ang maging laban natin sa 2025, ako po ang first nominee. Suportahan po natin ang Bunyog. Ito po ang teaser natin. Kilala ko po sa inyo. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Okay. So yan mga kabunyog, mga kababayan, live po ito. Kaya ang ating pong ngayon, bagamat maganda yan, nakakasuhan na itong si Duque at si Lau. Pero sa tingin nyo ba, didesisyonan ba ni Duque na yung 41 billion galing DOH, i-transfer niya sa PSDBM? Alter ego lang siya ng presidente. Gagawin niya ba yun na i-transfer yung 41 billion na pundo, napakalaki niyan, nang hindi alam ng presidente? Natural alam niya ng presidente. At si Lau naman, PSDBM ka, director ka ng PSDBM, procurement service. Alam mo naman na ang kaya nyo lang bilhin, mga common use supplies, coupon band, ballpen, at iba pa. Ngayon, bigla kang tatransferan ng 41 billion galing DOH. Siyempre, masasya ka. Sasabihin mo, pasensya na pero hindi ito nasa mandate namin, baka makasuhan ako nito. Pero, siyempre, dahil tao siya ng Duterte, galing siya ng Davao, abogado siya na galing Davao, tao siya ni Bongo, galing ng Presidential Management Staff, at malamang nalipat siya dyan sa PSDBM, may misyon. Ibig sabihin, kaya linagay siya sa PSDBM, may misyon. Yung mga itatransfer sa kanyang pondo sa opisina niya, siya ang maghahanap ng mga supplier nun. Kaya yung sa DepEd na overpriced laptops, sino ang naghanap ng supplier nun? Si Lau. Kasi siya yung director ng procurement service ng Department of Budget and Management. At nang malipat sa kanya yung 41 billion galing sa DOH, anong ginawa niya? Naghanap siya ng supplier, Pharmally. Sila Michael Yang ang nasa likod mo. So alam na natin ang buong modus. Kaya hindi pwedeng hindi si Duterte kasama sa kakasuhan. Tama, kasuhan na sina Lau at Duque. Pero dapat pati si Duterte. Sangayon po ba kayo dyan? Okay po. Suportahan po natin pakikalat nitong aking vlog ngayon para malaman ng ating mga kababayan. Pabuhay po tayo. Bunyog, Bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang Bunyog isisigaw.